mabagal pero mahaba magbigay ng stay. Iba yung visa processing fee, iba yung visa assistance fee, at isinabmit din natin dito yung COR natin, Certificate of Registration natin, fingerprint nyo, pipicturean kayo. Nakalagay naman din dito na 98% yung approval rate ng SMB. Hello guys! I'm back again with another video. So by this time, sana at dapat po ay napanood nyo na yung mismo episode 1 natin kasi may mga binigay ako dong tips. At ngayon, dito sa episode 2, is sasabihin ko sa inyo yung mga tips at kung paano ako nag-apply ng Schengen visa, okay? And luckily, tayo po ay na-issuehan ng multiple entry ng Switzerland Embassy, okay? So ngayon, sasabihin ko sa inyo, medyo madami to, okay? Medyo mahaba, kaya kinakailangan na meron talaga siyang exclusive vlog dahil super dami ko pong tips na ibibigay sa inyo. And kung interesado kayo magpunta sa Europe, ito po ang perfect video na kung saan ay sasabihin ko sa inyo kung paano, kung ano yung mga requirements, ano yung important tips, yung processing time, yung mga fees na kailangang bayaran, ganyan, and etc. Okay? So, meron po akong paper dito at meron ako ditong laptop in front of me kasi gagamitin ko siya as cheat sheet para wala akong makalimutan sa pag-share sa inyo ng mga tips. Okay? So, ngayon, gusto ko po sabihin sa inyo muna na again, tayo po ay na-issue ng multiple entry ng Switzerland Embassy, okay? Kaya lang, for 1 month. Pero grabe, at least na-issue tayo ng multiple entry, like pwede tayong pumasok, lumabas sa Schengen countries. And ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko siya ginawa, okay? Sa pagpaplano ng pag-a-apply ng Schengen visa, dapat po ay at least wala kayong biyahe sa next 2 weeks or sabihin na natin 3 weeks para sure. Bakit? Kasi po, isusurrender nyo yung passport nyo at hindi nyo siya magagamit kasi syempre doon ilalagay yung sticker na visa sa mismong passport at yun po din yung rason kung bakit wala tayong biyahe ngayong December kasi pinaghandaan talaga natin at nag-alat tayo ng time and at least nakapag-rest tayo, nakapag-research tayo, ganyan. Pero sa ibang vlog ko na kikwento yon, pero ngayon mag-focus tayo sa visa application. And alam nyo ba na yung mismong inalat natin na mahabang panahon na hindi tayo magta-travel, mas mabilis po yung naging turnaround nung mismong visa application kasi hindi ko ina-expect na makukuha natin in just 3 days. Okay? So 3 days lang technically yung mismong application process, yung process ng pag-apply ng visa. At mamaya ikikwento ko yan sa inyo, okay? So again, kung kayo po ay nagpaplano magpunta ng Europe at mag-a-apply kayo ng Schengen visa, sana po kahit mga 3 weeks wala kayong biyahe, okay? So ngayon, focus where you will stay longer. Yun po yung una ko pong sasabihin sa inyo. Kasi kapag kunyari kayo po ay magpupunta kayo ng Spain, ayan, okay. Sa Spain Embassy kayo mag-a-apply. Kung kunyari magpupunta kayong France, go. Kung magpupunta kayong Switzerland, go. Italy, ganyan. Depende kung saan kayo mag-a-apply ng mas mahaba, doon po kayo mag-a-apply ng mismong Schengen visa, okay? And yun din naman ang sinabi ng agency natin, okay? So, oo nga pala, bago ko to simulan, tayo po ay nag-apply ng Schengen visa with visa assistance ng SMB Travel, okay? So, yung mga friends ko, ng mga travel content creators din, dito din sila nag-apply, which is tried and tested na nila, kaya tayo po ay nagtitiwala din. So, if ever, kung kilala nyo si Hazel King, si Archie Larga, si Maki Santos, saka si Marvin Samaco, and yan, nakita ko sa kanila na talagang approve sila, ganyan, and yun, tayo din, approve din po tayo, okay? So, natutuwa ako doon. At ngayon, iba-ibang bansa yung pinag-applyan. Ang alam ko, as far as I know, si Maki nag-apply siya sa Spain at na-issuehan siya ng multiple entry visa din, ganyan. And yung mga iba nating friends, hindi ko pa alam at hindi ko pa din napanood yung mga guide nila. Pero tayo po, magfo-focus po tayo dito sa ating pag-a-apply na kung saan in-apply natin siya sa Switzerland Embassy. Okay? So, nung una is tinanong ko yung agent natin, yung agency natin, which is, ang agent natin is si Sir Albert ang pangalan niya. And tinanong ko kung saan bang bansa okay mag-apply. Kasi alam niyo naman, tayo po ay medyo frequent traveler. Talagang lagi tayo nagta-travel. And iba-iba po ang processing time ng bawat embassy, okay? Merong mabilis, merong mabagal. Merong mabagal pero mahaba magbigay ng stay. Merong mabagal pero mahaba magbigay ng multiple entries na validity ng mismong visa. At meron pong mabilis pero maikli. Okay, yung binibigay. Ngayon, ang pinili po nating option is yung pinakamabilis pero maikli, which is ang Switzerland Embassy. Okay, so tinanong ko si Sir Albert, sabi ko kay Sir Albert, saan po ba pinakamabilis
mag-apply ng Schengen visa dahil dadating ako ng November 28 galing sa Vietnam, kung napanood niyo yung previous vlog. So, kinakailangan ko ng mas sure dahil within a month, aalis din agad tayo kung maaaprubahan, which is naaprubahan nga. Saka nun pa lang tayo nag-book ng ticket natin. And ang sinabi niya, Switzerland Embassy. Switzerland Embassy, napakabilis. At ako po'y natutuwa dahil ilalagay ko dito yung processing time. Wait, dito natin ilalagay, okay? So, una po is nag-apply tayo ng ating visa noong November 29, okay? So, yung November 29 is, as far as I remember, is Friday siya, okay? So, Friday ng November 29, nag-apply tayo, sinabit natin lahat ng mga documents natin, lahat ng mga requirements, yan, sinabit natin. And alam nyo, nag-message din agad, kasi merong feature na mamaya ikikwento ko sa inyo, na nung November 29 din, talagang i-deliver na agad from VFS ng Switzerland doon sa mismong Switzerland Embassy yung ating application. And, ayan, November 29 is Friday siya. Tapos, November 30 at December 1, weekend. So, ibig sabihin, sarado sila nun. And, December 2, under process na sa mismong Embassy of Switzerland yung ating visa application, okay? So, ayan, ang bilis na agad nilang ginawa. Then, December 4 is, guys, nakalagay na is yung visa has been received from Switzerland Embassy at VFS Switzerland and it is ready for collection. Ibig sabihin, ang bilis. Pwede na natin kunin agad yung passport natin at malalaman na natin kung approved ba or kung na-refuse ba tayo, ganyan. And luckily, na-approve po tayo, okay? So, na-approvean tayo ng multiple entry and ayan po yung mismong processing time. Ilalagay ko dito yung November 29, December 2, and December 4. So, parang ang nangyari is since Friday tayo nag-apply, so syempre weekends, so ang naging processing time lang is December 2, 3, and 4. So, 3 days. I mean, 4 days siya, pero yung pinaka talagang na-process ng mismo embassy, 3 days lang, okay? So, yung ina-expect ko na 15 days na kaya ako hindi din nag-travel is within konting time lang. Ayan, sabihin natin 4 days, 3 days, ayan, nakuha na natin agad yung mismong passport natin. At ayan, fortunately po, naaprubahan po tayo and meron po tayong multiple entry na visa na kung saan valid siya for 1 month, okay? So, yun po. So, if ever kung kayo gusto nyo mag-apply ng Schengen visa, kunyari sa Spain, alam ko yung friend kong si Maki, hindi ko sure, pero parang na-aprubahan siya ng 3 months or 4 months, ayan. So, sa Spain yon. Yung friend ko naman na si Archie, hindi ko kasi natanong, pero multiple entry din siya as far as I remember. So, yun po, okay? So, tayo multiple entry, Switzerland, and yun, okay naman. Okay? So, ngayon, mag-focus naman tayo sa visa assistance, okay? So, kasi nagpa-assist nga tayo ng mismong pag-a-apply natin itong mismong Schengen visa. And, gusto kong i-share sa inyo na ito pong pinag-applyan natin is sa SMB Travel and yung approval rating nila is 98%. And, nakalagay din dun sa mismong website nila na up to 10 to 15 days yung working days kapag kunyari mag-a-apply kayo ng visa, okay? At alam nyo, personally, okay na yung mismong rate nila ng visa assistance. Kasi ito po, kapag po single applicant kayo, ang presyo ng visa assistance nila is 5,500 pesos. Kapag 2 or more naman kayo, kunyari 2 yung mag-a-apply, hindi kayo solo travel, 3 yung mag-a-apply, or 4 and above, is 4,999 pesos yung mismong rate. At alam nyo kung ano yung inclusions nun. Alam nyo kung ano yung inclusions? Ilalagay ko dito. Number 1 is syempre yung visa consultancy. Ayan, included na yon. Tapos yung appointment scheduling. So, included na rin yon. Yung accomplished visa application form. Included na rin yon. Tapos yung flight and hotel reservation. Included na rin yon. Tapos application cover letter. Included na rin yon. At travel itinerary. Okay? So, kapag kasi solo kayo at DIY kayo mag-a-apply is usually kailangan nyo rin ng dummy ticket kung tawagin, which is kasama na yun dito, yung flight and hotel reservation. And mas may strengthen yung mismong nyo kasi, yung mismong visa application nyo kapag meron po kayo nun, okay? And aside from that, cover letter and syempre travel itinerary, which is expert na sila doon, yung mismong agency na in-applyan natin. At ayan, pinaubayan na natin sa kanila kung ano yung mga dapat ipasa. At yun po yung included sa mismong ilalagay ko dito yung full list. Yan po yung included ng mismong visa assistance nila, okay? So, sila na magpo-provide ng ticket, sila na magpo-provide ng hotel reservation, sila na magpo-provide ng travel itinerary. And ito, hindi lang naman to nag-a-apply sa akin na dahil sa Switzerland, ganyan. Pwedeng, kung hindi kayo mag-a-avail ng tour package sa kanila, pwede pa rin kayo mag-apply. Sila na bahala gumawa ng paraan para sa inyo. Like for example, kung Spain kayo, sabihin nyo sa kanila, ganyan, kung
France, yan, ganyan. Kung Belgium, Poland, ganyan. O kung saan pa man kayo mag-a-apply, ganun po, okay? So, ano yung inclusions nitong mismong visa assistance na to? Meron po kasing visa fee, okay? Iba yung visa processing fee, iba yung visa assistance fee, at iba yung visa fee, okay? So, yung visa fee is nakalagay dun sa website nila is 90 euro or around 5,700 or 5,800 pesos. Pero hindi siya updated kasi ang updated price na binayaran natin is 6,100 pesos. So ito po, sa Switzerland po itong sinasabi ko. Ilalagay ko din dito. Yan po yung visa fee. Dito na lang pala sa baba. Ayan, dito ko na lang pala sa baba ilalagay. Yung visa fee po is 6,100 pesos. Okay? So yan po yung binayaran natin. And additional note, merong additional na bayad sa mga visa application center. Like for example, kung sa Belgium, France, Greece, and Italy kayo mag-a-apply, additional ng 500 pesos yon, okay? So, ibig sabihin, mas mataas po yung presyo. Then, additional 1,000 pesos kapag ka naman sa Austria and Finland kayo mag-a-apply, okay? So, binabasa ko dito sa mismong guide natin, yun po yung mga presyo ng additional kapag ka, kunyari, dun kayo sa bansa na yun magpo-focus. So, iba-iba naman tayo ng trip dyan. So, kayo na po ang bahala dyan, okay? Basta sabihin nyo na lang kapag ka mag-a-apply ka sa same travel agency natin is yon, okay? So, sa steps naman sa pag-a-apply ng Schengen visa processing, na kung saan kailangan ng personal appearance dito, no, para sa biometrics, okay? So, kapag ka po kayo ay mismo mag-a-apply, papapirmahan kayo ng mismong SMB ng Data Privacy Agreement, ganyan, tapos questionnaire. Sa questionnaire na yon, ilalagay ko din dito, yan po yung questionnaire natin, na kung saan nakalagay dyan kung ano na bang mga bansa yung napuntahan natin, ganyan, at kung ano-ano pang mga information. So, nilagay ko dyan yung mga travel history natin, ganyan, tapos kung ano yung ating business, ganyan, kung ano yung ating pinangkakabuhayan or source of income, nandiyan na rin po yun, okay? So next, syempre, kailangan bayaran nyo po muna yung visa assistance fee, tapos i-email nyo sa kanila yung proof of payment, then yun, after nun, i-schedule na nila kayo ng mismong appearance nyo sa mismong VFS, okay? Tapos, after nun, i-encode na nila yung form, sila na bahala dun sa inyo. Like, lahat ng assistance ibibigay nila sa inyo. Tapos once done, yun nga, i-schedule na nila kayo ng appointment sa embassy, okay? Tapos next is kailangan i-prepare nyo na syempre yung mga needed documents for the appearance. Tapos make sure na lahat printed in A4 size paper, no? Except dun sa bank certificate, okay? Tapos complete nyo yan. Dapat kompleto po yung mismong mga documents nyo. Dahil kapag ka hindi, is parang tatawagin nila kayo ng ganyan tapos incomplete nga yung mismong documents nyo. So, mahirap yun yung parang back and forth pang ganyan. So, make sure na complete, okay? Tapos, kapag kunyari nagpunta na kayo dun sa mismong VFS po, yun po yung tawag dun sa mga application center, okay? Then, after nun, is magbabayad na kayo ng visa fee. Depende naman yun kung ano nga yung mismong presyo ng mismong visa application center na a-applyin nyo. So, sa atin, sa mismong Switzerland Embassy, ang bayad po sa VFS Switzerland visa fee is 6,100 pesos. Okay? Primary requirements. Ilalagay ko dito yung primary requirements. Ayan, screenshot nyo na lang. Yan po yung primary requirements. I-screenshot ko na lang kasi nakalagay naman to sa website nila. Ayan, ilalagay ko na lang dito yung mga primary requirements. I-post nyo na lang, ganyan. And mamaya, ibibida ko sa inyo, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga pinasa naman natin personally. So, ito po yung primary requirements. Ayan yung checklist. Yan. Screenshot nyo na lang. Then, next, ito, yung financial requirements naman na checklist. Ayan. I-screenshot nyo na lang din. Tapos, additional requirements po kung kayo ay employed. Ayan. Andito din yung screenshot. Medyo marami siya. Kung employed kayo. Tapos, next is kung business owner kayo, self-employed or corporation, yan po yung mga additional requirements. Screenshot nyo na lang. Then next is, ito po yung mga additional requirements kapag kayo ay estudyante pa lamang. Okay? Then, ayan naman yung additional requirements kung kayo po ay senior citizen. Tapos, ito po yung additional requirements kung kayo ay for visiting family and friend. Ayan. Tapos, ito po yung additional requirements kung kayo naman po ay sponsored applicants. Ayan. Tapos, ito naman po yung requirements kung yung if sponsored is employed.
Tapos ito naman, if sponsor is business owner, self-employed, or corporation. Okay, so yun po ang mga requirements na dapat nyong ipasa. At ngayon, sasabihin ko naman sa inyo yung pinrovide nating requirements, okay? Kung ano yung mga pinasa talaga natin personally, kasi yung mga pinakita ko sa inyo, checklist lang, pero ito, yung kung ano yung mga talagang sinabit natin sa mismong VFS, okay? Ngayon, tayo po, ito po yung mga sinabit natin sa VFS. At unang sinabit natin, una sa listahan natin, syempre, ang bank certificate. Must be issued at least 10 to 15 days before your appointment date with opening date and average daily balance or ADB. So ano po ang ibig sabihin nito para sa mga first time na mag-a-apply? Dapat kung kailan inopen yung bangko nyo, nakalagay doon sa mismong bank certificate. And aside from that, dapat nakalagay doon yung average daily balance, okay? So ano ba yung average daily balance? Dito kasi makikita dito kung pinasok nyo lang bigla yung mismong pera nyo sa bangko or matagal na siya sa bangko na yun talaga yung mismong laman ng bangko nyo. And yun ang dapat na nilalaman ng bank certificate, okay? And syempre yung total amount din ng current, yung current total amount ng mismong bank nyo, okay? The next po is syempre bank statement. Ang bank statement na isasubmit nyo is yung past 6 months. So yan din yung sinabit ko. Then next is photocopies of latest annual ITR and business financial statement, okay? So sinubmit po natin yung ITR natin dito. And aside from that, is sinubmit din natin dito yung COR natin, Certificate of Registration natin sa BIR, okay? So yun, isinubmit din natin yon. So, kung kayo po iniisip nyo kung ano yung profile natin, self-employed po tayo, content creator, pero kahit content creator tayo, ay rehistrado po tayo sa BIR, then yun yung sinubmit natin, okay? And ang nakalagay din dito sa mga sinubmit ko is original copy of current passport and previous passports, okay? So, yun po, ipapakita nyo din yung mismong passport nyo na bago o yung ginagamit nyo ngayong current, tapos yung old. Dinala ko din yung mismong old passport ko na may butas na. Tapos, photocopies of business permits, all pages. Ayan, sinubmit ko na din naman lahat yan. COR, ITR, lahat ng mga kinakailangan sa BIR. Ayan, sinubmit ko yan as a proof din. Tapos, photocopy of birth certificate, okay? A4 size to. And sana po, dapat yung birth certificate nyo ay bagong request, okay? Kasi pagka matagal na is hindi pwede. Dapat bago talaga. Kaya ako, nakailan akong request ng birth certificate kasi nung una is akala ko, bago yung birth certificate, matagal na pala yun. Hiningi ko lang sa mother ko. Kaya nag-request ako ng bago. Kasi sa baba ng birth certificate, makikita doon yung date, okay? So yun, kailangan bago ang birth certificate. Latest dapat, okay? Next, original PSA birth certificate. Aside from photocopy, is yung original na birth certificate. Kailangan po yun, okay? So next is Schengen visa size photos. 2 piraso ang kailangan, okay? So nung punta ako doon sa mismong nung nagpa-picture ako, is merong required na mismong damit, okay? So, dapat may collar yung damit, okay? So, kayo na bahala makipag-usap doon sa mismong pagpapapicturean nyo. Basta sabihin nyo lang for Schengen visa. Alam naman na nila yun for sure, okay? So, next is photocopies of previous passport bio page, travel stamp, visas, and back page, okay? So, yung dati kong mismong passport, which is konti lang naman yung laman noon. So, yun, pina-photocopy ko din yun. Ayan, yung travel stamp nun, pati yung mismong back page nun, pina-photocopy ko. Tapos, yung passport natin ngayon, travel stamp, yung visas and back page, okay? So, pina-photocopy natin yung ating, tawag dito, yung Korean visa natin, pina-photocopy natin yon. Yung Japan visa natin, pina-photocopy natin yon. Tapos, yung mga travel stamps, ayan, lahat po ng mismong nasa passport is hindi ko na maipapakita kasi meron tong passport number. Basta lahat ng tatak ng passport nyo is pa-photocopy nyo. Tapos, kung kayo po ay may business permits, DTI, SEC, tapos mayor's permit, BIR, COR, and etc. All pages dapat ay ipapa-photocopy nyo, which is tayo, BIR, COR, sinabit natin yun, okay? Tapos, next is yung travel insurance. Yung travel insurance is si SMB na bahala dun, okay? Sabihin nyo lang kay SMB, travel insurance, wala kayo. Kung wala kayong travel insurance, go. Pero, pwede din naman kayo mag-apply. Kung gusto nyo, mag-Gcash kayo, mag-G-insure kayo. Usually, ako kapag nagta-travel ako sa mga ibang travels natin, nag-G-insure ako. Pero, dito kasi,
pwede nyo nang tanongin kay SMB, sila na bahala, okay? So, sila na bahala sa lahat ng yan. So, yun, yung sa side natin as applicant, yun po ang iniready natin, okay? So, again, ilalagay ko dito yung mismong mga sinubmit natin, okay? So, yan yung mga sinubmit natin. Tapos, ano po ang sinubmit naman ni from SMB? Like, kumbaga, pinagsama. Ito naman, si SMB naman ang naghanda nito para sa atin, okay? Sila na yung nag-provide nito ng mismo appointment date, okay? So, number 1, appointment confirmation. Ayan. Si SMB na po yung mismong nag-provide niyan. Tapos, next is application forms. Tapos, isa-sign na lang natin yun during appointment date. Like, sila na bahala. Sila na nag-ready ng application form. Kasi, yung mismong application form na yon, sila na yung maglalagay ng mga info nyo doon based doon sa sinagutan yung questionnaire na sinabi ko kanina na sila na bahala magsabi sa inyo nun at magtanong sa inyo nun, okay? So, next, cover letter. Tapos, isa-sign nyo din yun during appointment date. So, sila na din yung nag-provide nun para sa atin. Next, is yung dummy ticket. So, nung nag-apply tayo, wala pa talaga tayong ticket. Kasi, syempre, hindi tayo sure kung makaprubahan tayo. Ganyan. Usually, gano'n naman, di ba? Pero, ito, sila na nag-provide ng dummy ticket. And usually, nababasa ko dito sa mga travel blogs, like yung mga articles na talagang may dummy ticket talaga na tinatawag. So, sila na nag-provide nito para sa atin. Tapos, dummy hotel, sila na din nag-provide nito para sa atin. Dummy day-to-day itinerary, sila na din nag-provide nito para sa atin. And again, yung travel insurance, sila na din nag-provide nito para sa atin, okay? So, to sum it up, is hindi ko na ipopost dito sa mismong screen. Sa mismong video description ko na lang ilalagay yung iniready ni SMB para sa atin at yung iniready natin as applicant, ilalagay ko na lang sa video description, okay? Tapos, mag-ready kayo ng 6,100 pesos kung sa VFS Switzerland kayo mag-a-apply tulad natin. Tapos, ito yung mismong address ng VFS. Ilalagay ko dito. VFS Switzerland, ito po yung mismong address. Okay? So, yan po. So, Ivan, visa assistance nga ang in-applyan mo sa SMB. Meron bang sasama sa'yo doon sa mismong VFS Switzerland? Yes, meron po. Merong sumama sa akin doon sa VFS Switzerland. At ang sumama sa atin is si Sir Justin Atienza. Ayan. So, dapat is 45 minutes before your appointment time is andun na kayo, okay? So, tayo, ang appointment natin is November 29, 11:45 a.m. So, dapat 11 a.m. pa lang nandun na kayo. And doon nagpunta naman ako doon, hindi naman ganoon kadami yung mismong tao. So, okay lang din, okay? So, again, yung address ng VFS Switzerland, ilalagay ko dito. And again, may kasama po kayo doon. So, kasama siya. I mean, siya yung bahala magbigay doon sa mismo mga tawag doon, yung mismong mga may tao-tao doon. Sila na po yung bahala magbigay doon. Basta ang gagawin nyo na lang doon is igaganyan nyo yung biometrics na lang, yung fingerprint nyo, pipicturean kayo. So, yun na lang ang kailangan nyo gawin. Lahat, a-assist na nila kayo. So, parang ano nyo siya, kunyari sa tour guide, doon, visa assistance, talagang nandun, may kasamang tao doon, which is, yun yung nagustuhan ko dahil kasama natin siya all throughout. Okay? Tapos sila na nag-prepare ng mga papers para sa atin. And ang pinrepare lang natin is yung nandun sa video description. Tingnan nyo na lang, okay? So ngayon, after nating ipasa yan, ano ang mismong mga binayaran natin? Ano-ano, okay? So ngayon, ipapakita ko po sa inyo dito yung VFS fees, okay? So yung VFS fees na ipapakita ko sa inyo dito is ito po yung presyo ng sa VFS Switzerland, okay? Hindi ko alam kung magkakamuka ang presyo, kung ganito din sa VFS France or kung saan pa mang bansa na pag-a-apply nyo, pero ito po sa Switzerland, okay? Yung visa processing fee, yung VFS processing fee is 1,245 pesos. Ilalagay ko dito. Okay? Yung courier fee, like for example, kayo, mag-a-apply kayo doon, meron kayong appearance doon, pero ipapadeliver nyo na lang yung passport nyo sa probinsya, sa bahay nyo, ganyan. So, ang bayad po doon is 350 pesos, okay? So, kung ipapadeliver nyo, pero tayo, ang option natin is pick up kasi nasa Makati area na din naman tayo. So, pinick up ko mismo doon. Pwedeng pick upin nyo doon at pwedeng ipa-deliver. So, kung ipapadeliver nyo, ang bayad po ay 350 pesos. Next, SMS fee, okay? So, ano itong SMS fee? Itong SMS fee is additional services kapag kunyari nag-apply kayo, magte-text sa inyo doon na parang natanggap ng ganyan yung application nyo. Tapos ite-text kayo kapag kunyari natanggap na ni Embassy of Switzerland yung yung mismong application nyo. Tapos ite-text kayo kapag kunyari pwede nyo nang pick upin yung passport nyo, ganyan. So ako nag-avail ako nun kasi gusto ko malaman yung updates, like real-time updates ng mismong application natin para alam natin, di ba? Tapos next, photo.
Kung gusto nyo magpa-photo doon, meron po doon 200 pesos po yung bayad. Pero hindi na tayo doon nagpa-picture. Nanigurado na tayo. So, meron tayong photo na kasama sa mga application na pinasa natin. Tapos, printing. May printing services sila doon. 20 pesos po yung bayad ng printing services nila. Tapos, may photocopy services sila na kung saan ay 5 pesos po ang bayad. Okay? So, yun po. And, yung mismong mga to, ilalagay ko na lang din dito sa video description para makita nyo kung magkano lahat. Okay? So, tayo po ay nagbayad tayo via credit card and tumatanggap po sila ng Visa, Mastercard, credit, debit card payments, yan. So, yun ang tinatanggap nila. Tapos, tumatanggap din sila via PayPal and tumatanggap din sila ng payments via GCash. So, yun, okay? So, tumatanggap sila ng Visa, Mastercard na debit, credit card, tapos PayPal tumatanggap sila, tapos tumatanggap din po sila ng GCash payments, okay? So, ano yung binayaran natin in total? Ang binayaran natin po is SMS 150 pesos. Ang binayaran din natin is service charge na 1,245 pesos. Tapos, binayaran po natin is yung Visa fee, which is sa Switzerland to na 6,100 pesos. So, in total, ang binayaran natin is 7,495 pesos. Okay? So, yun po yung binayaran natin. And again, nagbayad tayo via credit card. Pwedeng cash, pwedeng debit credit card, pwedeng, debit or credit card ha. Magkasunod ko lang na bigkas. Tapos, pwede ding PayPal at pwede ding GCash. Okay? So, yun naman po. Yun po ang mode of payments. Okay? Kung ano po yung mga mismong gusto nyo pong way ng pagbabayad. At ngayon, sa important notes naman tayo, okay? So, ito makikita nyo dito sa website ng SMB, pero sasabihin ko na rin dito sa mismong vlog. So, number 1, for sponsored applicants. For sponsored applicants, proof of relationship connection should be established. A sponsor will provide employment or business documents and financial requirements, okay? Sponsor will need to provide an affidavit of support including the applicant's full name, passport number, and travel date. So, ilalagay ko na lang dito sa screen yung mismong binasa ko, okay? Para makita nyo din. Then next, visa approval is at discretion of the visa officer. We cannot guarantee 100% approval, okay? So, nakalagay naman din dito na 98% yung approval rate ng SMB kapag kunyari nag-a-apply kayo ng mismong visa, okay? Pero, hindi nila 100% na magagaranti kung kayo po ay makakapasa kasi depende yan sa mismo mga papeles na isasubmit nyo, diba? Kaya, as much as possible po, kompleto, strong yung mismong mga isasubmit yung mga documents para sure na approve, or sure na single entry, or sure na multiple entry, okay? So, next is in case we found the document insufficient, we will return the documents and charge 500 pesos per applicant as assessment fee, including the courier fee. Remaining payment will be refunded to you. Ayan, ilalagay dito. Okay, ilalagay ko dito sa screen yon yung important note na yon, okay? So, sa SMB po ito, okay? Next, visa submission is within 3 working days after the receipt of complete documents and if there are no additional requirements needed, okay? So, yun po. Then, we strongly suggest, sabi nila, applying at least 1 month prior to travel date because there are times where the visa officer is requesting for additional documents. Okay, buti na lang tayo ang travel date natin. Ang target nating travel date is December 26, December 27, ganyan. At nag-apply tayo noong November 29. O, di ba? At least, di ba? Pasok tayo dun sa ganung klaseng proseso. And, nirequest naman natin sa mismong pinakamabilis tayo na VFS mag-apply. Okay? Which is sa Switzerland ngayon. Napakabilis nga. And approved naman. Okay? So, next. For denied application, you can reapply after 6 months. So, no refunds for the visa assistance fee. Yun lang naman. Yun lang naman yung mismo ano. Kapag kunyari po ay hindi kayo na-aprobahan, wala pong refund na mangyayari sa visa assistance fee na babayaran nyo. Kung solo traveler kayo, yung 5,500, hindi nyo yung marirefund. Kung 2 or more kayo, kung yung isa sa inyo hindi na-aprobahan, is hindi din marirefund yung mismong 4,999. Okay? So, yun po. Yun po so far. And, for complete na lang na details, is ilalagay ko na lang sa video description, okay? Ilalagay ko din sa video description yung mismong website, okay? Nung SMB na kung saan makikita nyo din dito yung full list ng mga infos, okay? At yun po, sana nakatulong ako sa inyo at sana nakatulong po ako if ever kung nagpaplano kayong mag-apply ng Schengen visa nyo, okay? So, again, tayo po ay nag-apply po tayo ng Schengen visa with visa assistance ni
SMB Travel, okay? So, yung link ilalagay ko sa ibaba ng mismong website na kung saan makikita niyo yung full list and kung ano yung sinabit natin personally at kung ano yung sinabit ni SMB para sa atin, ilalagay ko dito sa video description, okay? So, yun po. And, if ever, kung kayo po ay mag-Europe, tapos kung nagpaplano kayong mag-book ng any activities, kung nagpaplano kayong mag-book ng hotel, is feel free to book it via Klook. Kung gusto niyo mag-book sa Klook at kung sa Klook kayo mag-book, you can use my code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Again, Ivan De Guzman po, at kung meron kayong tanong, is feel free to comment it down below. And kung meron po kayong tanong na privately na gusto nyo sabihin sa akin, is i-DM nyo lang ako sa ating Instagram account. Ilalagay ko din dito sa screen para one-on-one tayong mag-usap. So again, Ivan De Guzman po. So yun lang. Thanks!